Sa mga balitang pambansa, naglabas na nga ng guidelines ang DepEd para sa papasok na school year. Itinakda sa July 29 ang opisyal na simula ng school year 2024 to 2025. Magtatapos naman po yan mga kapatid sa April 15, 2025. Sa ilalim ng kautusan, face-to-face classes pa rin ang pangunahing Learning Delivery Modality o LDM. Maaari pa rin ipatupad ang blended learning at full distance learning sa bisa ng Department Order Series o Department Order 44 Series of 2022. Sa July 22 hanggang 27 naman nakaschedule ang Brigada Eskwela. Maaari daw sundin ng mga private school at estate o local universities and colleges ang mga inilabas na pamantayan ng DepEd. Naniniwala naman ang isang abogado na tila kinontra ng LTFRB ang sarili nila sa inilabas na memorandum tungkol sa PUV Modernization Program. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Piston Co-Counsel Attorney Cristina Conti na tila inunahan pa nila ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ilalim nga ng kautusan ng LTFRB, mga kapatid, papayagang mag-operate ang mga unconsolidated na jeepney at UV Express sa mahigit 2,500 ruta sa bansa kung saan kakaunti ang mga consolidated na PUV. Hindi raw kailangan ng mga ito na maghain ng consolidation pero dapat pa ring aprubahan ng Local Public Transport Route Plan o Route Rationalization Plan. Layon daw nitong tiyakin na sapat ang pampublikong transportasyon sa mga lugar kung saan kokonti lamang ang otorisadong bumiyahe. Ano ba ito? Talagang TRO o kaya pinigilan nila yung sarili nila na i-implement ng buong buo yung desisyon. Kumbaga, yung polisiya, yung Supreme Court, inunahan na nila. Kasi ang kinalabasan, sabi nila manguhuli sila, hindi na pwedeng pumasada ang unconsolidated. Ito palang mga deadline nila, sila rin mismo ang babali o magpapa-extend. Yan nga po ang tinig ni Piston Co-Counsel Attorney Cristina Conti. Idiniin naman ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP na dapat itinuon muna ng pamahalaan ang atensyon noon sa Route Rationalization Plan bago ipinatupad ang PUV Modernization Program. Sa panayam pa rin ng programang ito, sinabi ni LTOP National President Orlando Marquez na hindi plantsyado ang mga ruta kaya't pahirapan ang pagpapatupad ng programa. Dati na raw nilang iginigiit na dapat munang tukuyin ang pangangailangan sa bawat ruta para maging maayos ang PUV modernization. Ang sabi namin noon ay dapat mauna po sorted yung rationalization para makita natin yung tamang pangangailangan ng public transport sa bawat ruta dahil nga evaluate mo muna yung pangangailangan at ilan yung siserbisyon sa lugar at anong klaseng sasakyan ang ilalagay sa mga ruta. Yan naman po ang tinig ni LTOP National President Orlando Marquez. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.